Ayan, hello, good evening, Dr. Amiklat. Ayan, hindi po ako nakapag-live camera kanina, na-busy lang. So, graduation ng mga anak ko kasi. So, mag-story time na lang po ako, magkukwento na lang ako. So, marami kasi nagtatanong sa akin regarding ayun, sa mga ectopic pregnancy. So, usually, nagkaroon po ako ng patient niyan, ng residency training. So, ano po siya, mga 40, early 40s. So, galing po siya Saudi, OFW siya. So, diretso po siya from the airport. Pumunta po siya sa hospital, complaining ng abdominal pain. So, severe abdominal pain. So, tinanong namin kung kailan yung menses niya. So, delayed, history na delayed ng menses. So, alam po niya na pregnant siya. So, syempre, biglaan siyang umuwi from Saudi Arabia dahil, yun nga, alam niyang buntis siya. So, hindi naman niya alam kung anong meron. So, early weeks pa lang yung pagbubuntis niya, mga 6 to 8 weeks. So, pareho po silang may asawa, OFW. So, biglaan po siyang nauwi. So, pagdating po sa hospital, in severe pain po siya. Medyo mababa ang blood pressure. Pina-ultrasound namin. Ayun, nakita po mayroong bleeding. So, emergency surgery po ang ginawa, X-lap. So, in-X-lap po siya pag open po namin. Sunday po yun eh. So, walang mga clinics. So, yung OB po napadaan lang. So, hinila lang po namin siya for emergency consult. So, yun, pag open po namin, punong-puno na ng dugo yung peritoneum niya or yung loob ng tiyan. So, pumutok na pala yung fallopian tube. So, yun po ang delikado sa ectopic pregnancy. Pwede ko yung duguin sa loob ng tiyan, mag-hemorrhage, babagsak ang blood pressure. So, pwede nyong ikamatay yun. Okay, so, yun lang po. So, delikado talagang ectopic pregnancy. Kaya, ang importance ng first prenatal check-up is to determine kung saan tumubo ang embryo. Diba? Kasi hindi natin alam baka sa loob, sa labas ng matres. So, yun ang tinatawag na ectopic pregnancies. So, delikado po yun, no? Mag-isa lang po siya sa hospital noon. Wala siyang kasama, wala siyang relative. So, immediate pong, surgery agad-agad. Kasi kung hindi, mamamatay siya. Linggo pa naman yun, walang OPD, walang outpatient clinics. Buti na lang may blood may nakaimbak na blood sa laboratory. So, hindi ko siya makakalimutan kasi pagkabukas namin ng tiyan, umaapaw yung dugo. So, iba ang flight po ng Saudi to Manila, mga 14 hours. So, di ba, nabuhay pa po siya, hindi siya nag-shock sa eroplano. Kaya po, importante ang magpa-check up at magpatingin once na nalaman yung buntis po kayo. Okay? So, i-flex ko lang po itong bago kong biling mic. Diba? Ang ganda. Sa Shisuo S16. So, marami kasi nagre-reklamo na pangit ang boses ko sa live, sa mga live ko, sa audio or something, sa mga ganyan. So, bumili na po ako ng bagong mic, no? Wala na po magre-reklamo dyan. Kasi pag mumurahin pala walang quality. Okay, so medyo mahal tong Shisuo eh. Kung gusto nyo rin po, ayan, flex ko ito, Shisuo S16. Para sa mga vlogging nyo, or sa mga short stories sa mga anak ninyo, kung gusto nyo maganda ang quality ng sound, Shisuo S16 po yan. May noise cancellation. Maganda na ba? Maganda na ba ang boses ko? Sige, natatawa ako kasi parang akong baliw dito nagsasalita. Kinakausap ang sarili ko. So, sana may napulot po kayo sa mga pasyente ko dyan. May napulot kayong something ngayong araw. Hindi kasi ako nakapag-live. Okay, maraming salamat. Sa mga ito pa, may isa pa akong i-flex. Kung gusto niyo ng fresh fade, underarm cream, yan, ginagamit ko po yun sa mga kids. Pagpapasok sila ng school para hindi maasim. So, it contains niacinamide,
calamansi, and tawas. So, mga organic lang naman po ang kanilang content. Kaya, hindi siya nakaka-allergy or nagkukos ng irritation sa kilikili. Okay. O, so yun lang po. Dalawa na ang na-flex kong products sa araw or vlog na ito. So, pwede nyo po siyang i-check sa aking yellow basket. Ilalagay ko na lang po yung link below. Okay. Good night, good night.